will change yung malaking nangyayari ngayon sa nasyonal? Ako, yes. Pero it will take time. Pero ang pag-uumpisahan kasi, dapat matino yung nasa taas. Matino at mahusay yung nasa taas. Kasi, lalo na pag corruption, tingin ko, yung pinuno, yung nakakahinto nito eh. Ang problema kasi pag hindi din committed yung mga namumuno na i-curb ito, mahirap talaga. Yung sinabi ko, will start from the top. Pero tingin ko, ang pag-asa nasa local eh. Na pag pinahusay yung mga local, mapipilitan yung nasa gitna na parang bumuti. Kaya sabi ko nga, ito pag sinasabing wala na akong pakialam sa national, hindi yun eh. Kasi may pakialam ako kasi gusto ko nga yung gagawin ko. Makakontribute siya sa whole eh. Hindi nila nakikita yung pang-araw-araw na pakikibakan ng tao. Yung sa akin, pag naasikaso yung baba, pag yung ma-strengthen yung local government units, yung asawa ko, yun din yung dream niya eh. Natingin niya yung change, malaki ang pag-asang mangyari pag strengthen yung mga local government units. Pero dapat kasi dapat in place yung mga policies at yung enforcement maayos. So, coming from Madam Lenny, sinabi niya na kailangan daw yung pamumuno ay dapat nanggagaling sa mismong baba. Yung husay ng pamumuno mo, dapat nanggaling ka sa pinakababa. So, meaning, dapat mayor ka muna bago ka umakyat sa pagiging congressman, senador, tapos presidente. Kasi nga, nasa pinakababa yung talagang ugat ng problema. Kumbaga, kailangan masolusyonan muna yung problema ng lokal. Problema mo sa lokal na pamayanan. Pag nasolusyonan mo yung problema mo sa lokal na pamayanan mo, problema naman ng pamahalaan, yung buong nasa whole, magagampanan mo ng maayos. Isang magandang halimbawa na talaga dyan si Tatay Digong. So, diba, nagkaroon siya ng inspirasyon. Kasi Madam Lenny, ayaw mo niyang aminin ay nagkaroon siya ng inspirasyon kay Tatay Digong mismo. Kasi si Tatay Digong, di ba, 20 years siyang namuno sa Davao. Di ba? Nakita mo naman yung pag-unlad ng Davao. Kita naman natin at siya si Tatay Digong, no? From mayor na yung presidente. So, ganun katindi si Tatay Digong. Ganun katindi yung impact ni Tatay Digong bilang isang lokal na mayor. So, itong sinasabi ni Madam Lenny, talagang pinatutungkulan niya dito yung paraan ng pamumuno ni Tatay Digong. Kasi nga nakikita pag nandun ka sa baba mismo, makikita mo yung tutong problema eh. Problema sa kahirapan, problema sa droga, problema sa kawalan ng trabaho. So yun, makikita mo yun. So sa tingin ko si Madam Lenny, kaya siguro siya nag-mayor kasi na-realize niya, ganito pala dapat ang tutong pamumuno. And then, kung sakaling tatakbo si Madam Lenny bilang Pangulo, so siguro sa pag-uugali at saka sa way ng pamumuhay naman, wala naman tayo masasabing against dyan kay Nanay Lenny, no? Kasi alam naman natin lahat na mabuting tao si Madam Lenny, malinis yung track record. Kaya lang, pagdating kasi sa mga nasa paligid, yung mga nasa paligid niya ang magiging problema. So, kailangan ni Madam Lenny magkaroon ng isang matinding political will. Diba? Kagaya nga sinabi ni Tatay Digong, kung hindi ka pwedeng maging presidente kung hindi ka marunong, or hindi ka pwedeng maging isang presidente kung hindi mo kayang mamatay o pumatay. Pero it doesn't mean na ganun yun. So, kailangan mo lang talaga ng matinding dedikasyon, lakas ng loob, tapang at malasakit. Yun.